Eto guys, no? So, ito ay response doon sa tackle natin about sa salary. So, based doon sa comment ni boss, ang trabaho niya is welding. So, based doon sa comment yung pinagbasihan ko, although wala naman siyang specific na sinabi na welder siya. Pero nakalagay dyan, pag welder daw is 250 crowns ang per hour. So, iba-iba po ang offer ha. Hindi ibig sabihin na 250 crowns sa kanya is 250 crowns din sa ibang company. So, pwedeng mas tumaas, pwede rin na mas mababa. Pero sasabihin ko sa inyo, laging mas mataas po ang offer kapag welder ka. So, yun yung sure doon. Laging mataas ang offer kapag welder ka. Tapos, kapag 6 to 6 yun niya, sabi niya, at 6 to 6 daw yung pasok. So, itong 6 to 6 na to, napasok na sinasabi niya, it's possible na ito yung long and short term week kung tawagin. Pero binanggit nyo dyan na kung 7.5 hours lang, ibig sabihin Monday to Friday to. 7.5 hours lang ang ipapasok mo sa isang araw. So, ang sinabi niya dito is hindi siya kakayanin. 'Di ba? Tama ba? Naintindi ko? So, hindi kaya, di ba? Tapos, ang bayad daw sa accommodation is 8,000. So, ang bayad ko sa accommodation dito, as of now, is, nag-estimate ako ng 6,500. So, bagong lipat lang kami kasi ng accommodation and bagong bayad lang din namin. So, yung 6,500, pwede po siyang madagdagan. Depende po sa lakas ng gamit namin ng energy at saka ng gas kasi hindi pa siya halos kasama doon sa 6,500. So, tatlo kami sa isang room, magkakasama kami. So, iba-iba po ang accommodation. Kung kay boss is 8,000 yung accommodation niya, meron namang mas mataas pa dyan. So, ito ay offer kapag solo kayo sa isang room. So, kapag ganito kamahal, kaganyan 8,000. So, possible po na solo si boss sa kanyang room at wala siyang kasama. So, sa amin kasi kaya medyo mura kasi kami po ay nasa province. So, hindi kami sa city, unang-una. And pangalawa, doon sa 6,500 nga is pwede pang madagdagan depende sa gamit namin ng energy, which is yung electricity, at saka yung aming gas, which is yung sa pagluluto. So, nakadepende pa yun kung madadagdagan siya. So, yan. Siya na rin mismo nagsabi na hindi siya kaya kahit welder ang trabaho nyo. Yung 300k informants. So, ibig sabihin, kung 300k informants, kasi ito yung vlog ko na yan eh. So, nag-respond siya doon. So, 300, ang kalahati ng 300 is 150. So, 75 ang per month. Although guys, no, kaya naman siya kung hindi natin ililes ang gastos dito sa Czech Republic. So, hindi lang natin siya kakayanin yung sinasabi nila na 300k pesos in 4 months kung ililes natin yung gastos natin dito, yung accommodation, yung pagkain natin, at saka yung mga another expenses, kagaya ng wifi or yung data natin at saka yung transport. So, kasama rin kasi yan sa gastos nyo po dito sa Czech Republic. Pero, kung hindi natin siya ililes, for example, sa kagaya ko, no, sumasahod po ako sa isang buwan ng 80,000 sa peso. Pero, pag niles ko na lahat ng bayarin ko, yung 80,000 is kalahati na lang halos yung matitira. Bakit? Kasi magkano yung bahay ko? For example, sabihin natin sa 7,000 na lang, no? Crowns. Plus, yung pagkain ko, sabihin natin, i-range natin ng 4,000 to 5,000 Czech crowns in 1 month. So, magkano na yun? Nasa 12,000 na. Plus, yung plus yung aking transport, tsaka yung aking wifi, sabihin natin pag pinag-add ko yun is nasa 1,000. So, 13,000. So, kung sasahod ako dito in 1 month ng 29,000 minus 13,000, so, computein nyo kung magkano ang matitira sa akin. So, yung matitira na yun, sa 29 minus 13 is magkano na lang. 'Di ba? 16 na lang yung matitira. Sa 16 na yun, ipapadala ko. For example, magpapadala ako sa amin. Kunwari lang, no? Magpapadala ako sa amin ng sabihin natin na 7,000 crowns. So, magkano matitira sa akin? 9,000 crowns. So, 9,000 crowns na lang ang matitira sa akin. Ang 9,000 crowns, pag pinadala mo sa peso, is I think, nasa kulang-kulang 30,000. So, mga 25, mga ganun. So, yun na lang yung take-home money mo na as in malinis. So, doon sa binanggit ko sa inyo, na estimated, feasible lang to ha. Ibig sabihin, kung baga estimated ko lang. So, binigyan ko lang kayo ng estimate, no? As of June 1, 2026 to. Tama ba? June na ba? O nga, June 1, 2026 to. So, binigyan ko kayo ng estimated kung sumasahod ako ng 29,000 crowns. Tapos, makikita nyo yung mga expenses ko. Magkano na lang yung matitira na take-home money ko talaga. Yung labas na lahat. As in lahat, labas na siya. So, hindi po lahat isumasahod ng ganun kalaki sa Czech Republic. Kung sabihin natin na kaya nyo talaga ang 300,000, kaya naman po talaga. Yun nga lang po,
although kaya natin siya, meron pa rin tayong expenses. Kung meron kasi sumasahod dito na as in talagang 50 sa crowns. So, kahit expenses siya ng nasa 20, may matitira pa rin sa kanya na 30 crowns. So, 30,000 crowns. So, kung 30,000 crowns kasi, kung i-convert mo siya in peso, nasa 80,000 siyang mahigit. So, kaya naman talaga ang 4 months lang. Kaya mo maka 300,000. But, I have to say this, na hindi po lahat. So, mas marami ang sumasahod ng average lang. Kahit sinong tanongin nyo, magkano ang basic monthly salary sa Czech Republic, ang sasabihin lang yan sa inyo is 20 plus. Wala po halos nagbe-basic salary ng malaki na aabot ng 30 plus, not unless kung skilled. So, yun po yung kaibahan kapag may skilled kayo. So, ito boss, no? So, dinagdagan ko lang yung information na sinabi mo, but you are right. So, hindi talaga siya kaya kung kakaltasin mo lahat ng babayaran mo na expenses mo sa accommodation mo. Kasi, meron tayo dito na free accommodation ang company. So, kami po ay 3 years na free accommodation sa company. But, unfortunately, natapos na po yung aming free accommodation. Last May lang. So, ngayong June, start na po namin na wala kaming free accommodation. So, kung dati lumilinis kami ng 29,000, isipin nyo na lang na ngayon, malilesan pa siya ng accommodation. So, yun po yung sinasabi ko sa inyo guys, na mga certain things na hindi natin nakukonsider once na nakapagkwento tayo sa ibang tao. Tapos, alam mo kasi, ang pinaka bottom line kasi dito, ang naa-attract natin yung nasa sa Pilipinas, na alam mo yung reality versus expectation versus reality, no? So, na-attract natin sila sa mga ganitong bagay kasi talaga namang malaki ang sasahurin mo sa Czech Republic eh. Yun nga lang, huwag po kayong mag-expect, especially kapag nandyan kayo sa Pilipinas. Don't expect too much kasi hindi po yung sinabi ni Pedro is mangyayari siya dito sa Czech Republic. Although, maganda kung ang mapupuntahan yung company ay overtime talaga ng overtime. So, dito talaga lumalaki ang sahod. Kasi ako po, personally before nung bago ako dito sa company ko, yung bago kong company, yung ngayong company ko. So, nag-OT po ako dyan. Magkano lang ang tinatarif ko nun? So, nagtatarif ako nun na nasa 26. So, basic monthly salary ko, 26. So, kapag wala akong overtime, nasa 25-26 lang ang sasahurin ko. Pero minsan, nag-overtime ako ng 4. So, sumasahod po ako nun na nasa 33. So, plus 2,000 ang plus 2,000 crowns kada isang araw ng overtime ko. So, kung ikaw ay merong 5 overtime plus 10,000 crowns, magkano 10,000 crowns sa peso? So, siguro more or less nasa 25k in peso na yun. So, ganun kalaki ang impact ng meron kang overtime versus dun sa wala. Ngayon kasi sa company namin, wala siyang overtime na eh. So, kung magkano yung sahurin mo, yung basic mo, so hindi nalalayo doon yung aming nagiging salary. So, yun lang, no? So, in-explain ko lang ng maayos sa'yo. So, yun lang. Bye!